We thank you for your light that leads us, Panginoon. And truly, Panginoon, you are our King, Panginoon. You are our Savior. And Lord, it's all about you, Panginoon. And we will continue to worship you, Panginoon. We will continue to sing, Panginoon. We offer you our voices, Panginoon. We will lift up our hands to you, Panginoon. Our talents, Panginoon. And all that we have, Panginoon, sa umagang ito. We will bring you more than a song, Panginoon. Because we know, Panginoon, that you are looking into our hearts, Panginoon. We will continue to worship you. In Jesus' name we pray. Not just to pray,
as I see. I'm calling back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. But it's all about you. It's all about you, Jesus. But it's all about you. It's all about you, Jesus. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat at welcome ho sa ating Vesper Worship Service. No? Excited po ako pagdating ho sa panalangin, and we've been running through this Vesper service for so many years right now. And in fact, marami pong tinutugon ng ating Panginoon pagdating ho sa panalangin. At tunay na ang Panginoon ay gumagawa, gumagalaw at higit sa lahat nagpaparanas po sa bawat isa po sa atin. No? Bago pong lahat ay hayaan niyo pong ulit-ulitin ko po sa inyo yung ating pong nararating na anibersaryo o yung ating nalalapit na Thanksgiving anniversary. No? Nararapat lang po na tayo magpasalamat sa Kanya, at tayo papurihan Siya, at higit sa lahat paglingkuran Siya sa napakaraming taon na Kanyang inialay o binigay sa bawat isa po sa atin. No? Lalong higit po sa ating iglesia, sa ating church, no? And alam niyo na po na ang ating church ay teenager na ho, 13 years old na po siya. At tunay sa loob po ng 13 years, there's so many answered prayers that God has given to us, no? Di lang po sa atin, pati sa ating mga anak, pati sa ating mga kamag-anak, at sa ating mga minamahal sa buhay. Hindi niya tayo pinababayan at patuloy niya tayong pinagpapala at higit sa lahat pinapalakas, pinagagaling, at nararapat lang kong pasalamatan. Hayaan yung ulitin ko po sa inyo na yung ating pong programa na kung meron po kayong pasasalamat, kung meron kayong ialay sa ating Panginoon bilang pasasalamat, ginagamit po yung ating iglesia upang lalo natin siyang makilala at maranasan, ay please do so. Kagaya po ng special number ng bawat family o special number po ng care group. At yung pong nababanggit ko na bumati po tayo ng I'm a high praiser, happy anniversary po, happy 13th anniversary, isang pamilya. At kung gusto niyo ho, sa harap po ng pagkain, no? Ito po yung isang pasasalamat po, kalugod-lugod po sa ating Panginoon. So yun po yung ating maraming salamat din po, at itong darating na linggo, ito po ika-5 linggo na po ng ating pagsamba sa ating Panginoon na physical, no? And in fact, marami po tayong nalalaman dito, inihahayag, patuloy naghahayag ng ating Panginoon, at napakasarap po ng tinatawag na physical worship service. Dangat nga lang, ang capacity lang po ng ating church ay kakaunti. Nevertheless, meron po tayong online worship service, yung ating broadcasting po, no? Please, ay pamalitan niyo po ito, sabihin niyo po ito sa inyong mga kaibigan, yung ating broadcasting, at sila rin po ay pagpalain po, no? Ito po ay isang bagay na importante. Malay niyo, baka yung inyong babahaginan ay gusto nang sumuko sa buhay, gusto na hong mag-give up, at eksakto naman po siguro yung message na ating ibibigay ay makakapagbigay ho sa kanya ng kaluwagan, kalakasan po, no? And marami na po tayong nakilala na nagamit po yung ating broadcasting sa iglesia po, no? At alam niyo na po na hindi lang sa Pilipinas nakakarating kundi sa ibang bansa. In short, this is a worldwide broadcasting. Kaya hindi ko na ho siya tinatawag na online, tinatawag ko na ho siya broadcasting kasi international na ho tayo, no? So I praise God, at patuloy po natin itong gagawin, hindi po tayo hinto sa broadcasting. Ngayong gabi pong ito ay meron po tayong pag-uusapan na isa rin importanteng bagay ho pagdating ho sa panalangin, no? Kakaiba ho itong ating pag-uusapan sapagkat ito po ay nangyayari sa bawat isa po sa atin. Ito po ay nararanasan natin, nararamdaman natin, pero meron parang magandang dahilan ng ating Panginoon. Correct ho. Ito po ang title ng ating message po. Ang title po nating message, Different Answered Prayer. Kakaibang katugunan sa ating pong mga panalangin. Ang pagbabatahin po ng mensahe natin makikita po sa Habakkuk chapter 1 verse 13. Habakkuk chapter 1 verse 13. Ganito po ang sinasabi. Your eyes are too pure to look on evil. You cannot tolerate wrongdoing. Habakkuk chapter 1 verse 13. Tayo po sandali manalangin.
Aming Panginoon na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa gabing ito na iyong ginawa sa bawat isa amin. Tunay Panginoon na patuloy mong pinagpapala, pinapalakas, pinagagaling at higit sa lahat Panginoon ginagabayan sa bawat hakbangin ng aming buhay. Panginoon, ngayong gabing ito, ikaw magsalita at magparanas at maramdaman namin Panginoon ang iyong walang hanggang pag-ibig sa bawat isa amin. Tunay Panginoon, namamangha kami kung paano kami inaalagaan at isasatabi muna ng Panginoon ang mga iniisip at i-focus namin Panginoon sa iyo ang aming Panginoon na yung mensahe na yung dadalhin ngayong gabing ito. Gawin mong tungtungan ng iyong lingkod upang ikaw maranasan. Tago mo ko Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus, ang saan mo dalangin namin. Amen at Amen. Ang background po ng message nito ay nananalangin si Habakuk at sa kanyang panalangin ay humihiling po siya sa ating Panginoon dahil sa gitna po ng tinatawag na kaguluhan sa kanilang lugar. No? At kagaya po ni Habakuk ay tayo po ay nananalangin din at sa ating mga panalangin ay tayo po ay tinutugon ng ating Panginoon. Hindi po tayo humihinto sa ating panalangin, hindi po tayo tumitigil. And in fact, magkakaroon po tayong tinatawag na regular prayer. In fact, marami po sa mga taga-high praise ay ginagawa na pong lifestyle at they're already having this kind of lifestyle ng panalangin na parang kulang yung panahon, kulang yung araw kapag hindi po nananalangin. At marami po sa ating mga lingkod na patuloy na nanalangin. Sabi mo sa kayong katabi, ikaw yun. At sa kabila, gayahin mo to. No? Ito po ay isang bagay na importante po bilang mananampalataya pagdating mo sa tinatawag na panalangin. Nananalangin pa po tayo pagdating mo sa tinatawag na financial provision. And in fact, lahat po tayo nangangailangan ng financial provision. At tumutugon po ang ating Panginoon. Ganun din sa trabaho, sa hanap buhay, sa negosyo, sa pag-aaral, no, kalakasan, paglalayo sa anumang kapahamak at kapangyarihan. Hindi po tayo humihinto sa panalangin at patuloy tayo nananalangin sa ating Panginoon. At tinutugon naman ito ng ating Panginoon. Pero paminsan-minsan ho, may mga bagay po sa ating mga panalangin na hindi niya tinutugon. Perhaps sinasabi na maghintay ka muna, no, hindi pa ito yung panahon upang iko'y manalan o hindi pa ito panahon upang tugunin ko yung tinatawag na panalangin. So sa bawat isa po sa atin ay meron pong tinatawag na tutugon ng ating Panginoon, pinaghihintay po tayo at may mga pagkakataon po na yung panalangin natin kakaiba sa katugunan ng hinihiling po natin. Example po, kunyari mananalangin kay Lord, give me patience, bigyan mo ako ng pasensya. Pero habang nananalangin ka doon, ay lalong bibigyan ka ng mga tao, talaga naman ang kukulit, diba, mga taong tinetest yung pasensya, iinisin ka, asarin ka, no? At para bang sinasabi mo na Lord, wag na nga, ibahin ko na yung prayer ko sapagkat iba yung katugunan. O kaya naman, nananalangin ka na tinatawag ng kalakasan, lalo ka nanghihina, lalo ka nagkakasakit. O kaya naman nananalangin ka na kabuuan na yung pamilya, lalo na nagkakawatak-watak. Ano pa ang sinasabi ko? Paminsan-minsan po, tumutugon ang ating Panginoon na kakaiba sa ating mga kahilingan. At kung hinihiling natin itong bagay nito, imbis na yes, ang sasagot niya ay no. Imbis na financial provision, ang sasagot niya ay huwag muna. O imbis na katahimikan at pagkakaisa, lalong nagkakaroon tinatawag na kaguluhan. Ito po minsan ang panalangin na tinutugon sa ating Panginoon na para sinasabi natin na, Lord, ba't ganon? Kung kailan ako nananalangin, mukhang kakaiba yung nangyayari po sa bawat isa atin. At may mga pagkakataon pong hindi natin maunawaan ito. Bakit to? Kasi tayo bilang tao, kapag tayo hiningan ng tulong na may lumapit po sa atin, as much as possible, ang sinasagot po natin doon sa tao na yon ay yung kanyang pangangailangan. Pangangailangan niya sa panalapi, kung meron naman tayo na natatabi, bibigyan natin o pautangan natin. O kaya naman ay nangangailangan ng tulong sa pagkasira ng sasakyan, tutulungan natin na magawa yung kanyang sasakyan, no? O kaya naman ay kailangan ng hiram ng martilyo o ng screwdriver, yun ay papahiram natin. Pero may mga pagkakataon po na may isang tumutugon ng ating Panginoon na hindi ganon, kakaiba. Na imbis na martilyo ang hinihiram mo, ay bibigay sa iyo lagare o kaya naman screwdriver. Parang hindi ugma doon sa iyong kahilingan. One good example na pwede kong ibigay po sa inyo is si Jonah. Si Jonah po ay nananalangin na naway umalis siya, huwag na siya mapunta doon sa lugar na yon at naway makaalis, maging malaya na siya sa inuutos ng ating Panginoon na wag na mangyari yun. Ito yung kanyang panalangin. Pero ang nakakagulat po dito, imbis na alisin siya ng Panginoon doon sa lugar na yon, na kanyang ayaw na ayaw puntahan,
Anong nangyari? Pinakain pa ho siya sa isda. Nandun pa ho siya sa loob ng isda at hindi siguro matagal na panahon siya roon na nalangin na malansa, mabaho yung lugar na yun. Doon pa siya dinala ng Panginoon na hindi naman yun ang kanyang panalangin. Marami po sa atin na parang gano'n, na para tayong si Jonah na hindi naman Panginoon ito ang panalangin ko. Hindi naman ito Panginoon ang kagustuhan ko. Hindi naman Panginoon ito aking kahilingan siya. Pero bakit ito ang nagiging katugunan sa aking panalangin? May mga pagkakataon po na gano'n ang nangyayari po sa buhay natin. Nakaka-relate ka ba? Ito ba minsan ang nangyayari sa iyo? Na yung panalangin mo ito ay iba yung nangyayari. At seemingly na hindi pinapansin ng ating Panginoon ang yung kahilingan. Ano kaya ang nangyayari dito? Ano kaya yung panalangin ni Habakuk na bakit gano'n na parang kakaiba yung kanyang panalangin na tingnan niyo po, no? Bakit ito po yung nasabi ko? Bakit ito po yung aking naibahagi? No? Na ito pala yung background ng panalangin ni Habakuk na kakaiba ang sinasagot ng ating Panginoon. Tingnan niyo po yung panalangin po ni Habakuk, no? Para makita po natin yung background. No? Sa Habakuk chapter 1 verses 1 to 4, ito po ang sinasabi. Please let me read it to you. Basahin ko po sa inyo at kung datangan niyo po yung inyong Bible, no? Sabi mo sa katabi mo, magdala ng Bible, no? Babasahin po sa wikang Tagalog, ito po ang sinasabi, no? Sabi dito, O Yahweh, hanggang kailan ako hihingi ng tulong sa inyo bago ninyo ako dinggin? Bago ninyo ako iligtas sa karahasan, sa bakit puro kaguluhan? Ito ang panalangin niya. Bakit puro kaguluhan at kasamaan ang pinapakita mo sa akin? Sa magkabila-bilang nagaganap ang pagkawasak at karahasan, laganap ang karahasan at ang labanan. So in short, merong kaguluhan, may karahasan, may labanan, no? Merong hindi pagkakasunduan. Sa verse 4, ito po ang sinasabi, ang batas ay walang bisa at walang pakinabang. Merong batas, pero walang pakinabang, parang hindi nasusunod. Magulong-magulo. No, at hindi umiiral ang katarungan, no? Siguro may mga pataya, merong nakawan, merong dayaan, no? Pero parang baliwala yung batas na hindi pa siguro nakukulong, no? Hindi napaparusahan, yung merong sala, no? Sa husgado ay laging natatalo ng masasama ang walang kasalanan, no? Parang pamilyar, no? Parang laging natatalo ng masama ang walang kasalanan. Kaya't nababaluktot ang katarungan. Yung palang nangyayari sa ngayon, na paminsan-minsan nakikita natin, nangyayari din nung araw. Yung mga nararanasan ng mga tao sa ngayon, ay nararanasan din nung araw. Huwag na lang ho tayo lumayo, minsan ay sa atin din paminsan-minsan, kung kailan gumagawa ka ng mabuti, kung kailan ikaw ay tumutulong, kung ikaw ay minsan ay nagmamagandang loob, ay may mga pagkataon, ikaw pa ay masama. Ito yung mga pagkakataon na naramdaman natin na ito yung pinanalangin mo, pero parang kakaiba yung sagot. Ito yung kahilingan mo, pero parang hindi ito yung panalangin mo. Ito po yung nangyayari kay Habakuk, na nangyayari din po sa atin. Na iba yung katugunan ng ating Panginoon sa kanyang mga panalangin. Bakit ito iba? Tanong siya, bakit iba? Ito po yung katugunan, ito yung kahilingan. Tingnan muna natin yung kahilingan. Ito yung kahilingan na, O Yahweh, hanggang kailan mo ako hinga ng tulong sa inyo? Bago ninyo ako dinggin, bago ninyo ako iligtas. Ito po yung isang panalangin na marahil ay napakatagal lang nananalangin ni Habakuk. Siguro hindi ilang buwan, siguro maraming taon na siyang nananalangin. Pero parang hindi sinasagot ng ating Panginoon, no? So patuloy siyang nanalangin for so many times and for a long time that he is praying. Ito po yung panalangin ni Habakuk na ninanasa niya. Tingnan niyo po yung katugunan ng ating Panginoon. Ang katugunan ng Panginoon ito, sa verse 5 to 7 ng Habakuk ng chapter 1, ito po yung katugunan ng Panginoon, no? Sumagot ang Panginoon. Doon sa matagal na pinapanalangin ni Habakuk, itong katugunan ng Panginoon. Pagkatapos ay sinabi ni Yahweh sa kanyang bayan, nagsalita si Yahweh at ating Panginoon, masdan mo ang bansa nakapalibot yun. Masdan mo ang bansa na nabulol na ako, nakapalibot sa iyo at mamamangha ka at magugulat sa iyong nakikita. Hindi magtatagal ay meron akong gagawin na hindi mo paniniwalaan kapag nabalitaan mo. Sa verse 6, papalakarin ko sa kapangyarihan ang mga taga-Babilonya. Ito yung bansang nakapaligid sa kanya, yung Babilonya.
ang bansang kilala sa kalupitan at karahasan. Sinasalakay nila ang lahat ng dako ng daigdig upang sakupin lupain na hindi nila kilala. Naghahasik sila ng takot at sindak at pinagmamapuri nila na sila mismo ang batas. The answer of our God is not to have peace na kinihiling ni Habakuk. Not to have law enforcement. Hindi ng katugunan ng ating Panginoon na magkaroon ng katahimikan, magkaroon ng hustisya, magkaroon ng hindi pag-aaway, magkaroon ng pagpapatawaran. Hindi yun ang katugunan ng ating Panginoon. Ang katugunan ng Yahweh is that meron akong katugunan na hindi ka maniniwala. Sabi ng ating Panginoon, ang katugunan ng ating Panginoon ay makapangyarihang bansa na nakapaligid sa iyo na sumasakop sa mga bansang hindi kilala, at ang bansang hindi kilala itong Israel. So nakikita ni Habakuk na sila sasakupin. Pero yun, nagkaroon na ng kaguluhan, nagkaroon na ng walang batas. Sasakupin pa sila ng bansang Babylonian. Ano ito? Sabi siguro ni Habakuk, what's going on? What's happening, no? Kumbaga sinabi, instead of taking them out doon sa kaguluhan, lalo magkakaroon ng kaguluhan dahil sasakupin sila ng ibang bansa. Instead of having prosperity and richness doon sa loob ng bansa na baguhin yung puso, hindi, lalo sila maghihirap. Kasi mawawala sila ng government. Instead na magkaroon ng kalayaan doon sa pangyayari sa kanila, hindi magkakaroon ng kalayaan, magkakaroon ng tinatawag na kagulihan. And instead na magkaroon ng family bonding, mawawala yung family bonding. Bakit to? Kasi alam natin yung istorya na kinuha ng mga taga-Babylonian, yung mga batang, mga lalaki na madudunong, magagaling. Inihiwalay sila sa pamilya. So, para nagkaroon ng kalituhan si Habakuk. Nagkaroon siya ng ano to? What's happening? No, yung bang dagdag parusa, dagdag pahirap, dagdag kabigatan, and it seems to be that the problem is nandoon. God is answering Habakuk in a different way. Kakaiba yung katugunan ng ating Panginoon. Maminsan-minsan ganun po tayo. Hindi ito yung pinanalangin ko eh. Hindi ito yung kahilingan ko para sa aking pamilya, para sa aking mahal sa buhay, para sa aking asawa, para sa aking trabaho, para sa aking hanap buhay, para sa aking negosyo, para sa aking sarili. Hindi naman ito eh. Yung aking prayer eh. Pero ito yung katugunan ng ating Panginoon na sinasagot niya po sa bawat isa sa atin na nangyayari din kay Habakuk at dito po, no? So, ano kaya ang mensahe ng ating Panginoon sa bawat isa po sa atin, no? Why was God answering Habakuk in a very unexpected way? What's wrong with the prayer of Habakuk? What's wrong with the people na gustong sabihin ng ating Panginoon? Anong gusto niya sabihin kay Habakuk sa bawat isa po sa atin? Na nangyayari kay Habakuk, nangyayari din po sa atin. Nakakaiba yung katugunan ng ating Panginoon sa bawat isa po sa atin. Minsan daw, isang prinsipe o isang magiting na sundalo ang gusto niya iligtas ng kanyang minamahal sa buhay. Since gusto niya iligtas yung kanyang minamahal sa buhay, yung kanyang minamahal sa buhay ay nandoon sa tower. Na ang taas ay higit pa sa pagpalagay natin nasa yung tower na palagay ko nasa 10th floor, parang ganon, no? At nakita niya nakakulong doon yung kanyang mahal sa buhay. Ang sabi niya ay, kailangan iligtas ko yung aking mahal sa buhay at kunin ko ito at magpakasal na kami. Kaya kailangan makapaghanda yung mahal ko sa buhay para hindi siya natutulog pagdating ko doon. So anong ginawa niya? Inutusan niya yung kanyang kaibigan na caterpillar. Alam niyo yung caterpillar, no? So inutusan niya yung kanyang kaibigan na caterpillar, pumunta ka doon sa 10th floor na yon, sa tower na yon, sabihin mo sa akin mahal sa buhay na darating ako ng Huwebes ng alas 5 ng hapon at kailangan maghihanda siya at dalhin niya na yung kanyang mga damit at ilagay niya ito sa maleta para handa. So nadinig ito ng caterpillar, sabi niya, bakit ako? Ay, ikaw lang naman ang hindi halatang pupunta doon eh. So, sumunod yung caterpillar dahil ito yung kanyang bossing, eka nga. Pero sa kanyang pagsunod, nagre-reklamo. Biro mo, ang bagal ng kanyang akyat doon sa 10th floor na yon. Inabutan siya ng init, inabutan siya ng araw, inabutan siya ng kung ano-anong panahon.
Ano ba naman to? Ang init-init, umuulan. Well, to cut the long story short, bago siya nakarating sa 10th floor, 3 araw siyang gumagapang doon sa pader nung tower na yun. Reklamo siya, nagreklamo. Pagdating niya doon sa bintana, sabi nga nun, ikaw ba yung prinsipe, ay prinsesa na gusto iligtas na aking bossing? Sabi niya gano'n. Ako nga, sabi niya, pambihira naman, pinakyat pa ako dito, ang laki, layo-layo, para lang sabihin sa'yo na darating siya sa Huwebes, nitong darating na Huwebes, at maghanda ka na. Pambihirang init-init, inabutan ako ng ulan. Maganda ka na, gusto bang ulitin ko pa sa'yo na darating siya na alas 5 ng Huwebes? Galit na galit yung caterpillar. Pambihira naman. Ang init-init, maganda ka na, darating siya. Ulitin mo, gusto mo? Alas 5, Huwebes. Opo, alas 5 mag-Huwebes, darating na po, maghanda po ako. Bumaba yung caterpillar, nagre-reklamo, pwede namang iba, pwede namang hindi pumunta, pwede masigawan, no? Init-init, no? So pagdating ng caterpillar doon sa sundalo, sa prinsipe, sinabi ko na po. Pero parang hindi nagtiwala yung sundalo na yon. Sabi niya, inutusan niya yung paro-paro naman. Gusto ko maging sigurado, maging handa siya eh. Punta mo siya. So pinuntahan niya, pagpunta doon, ay sabi nga lumipad yung paro-paro, umakyat doon sa 10th floor nung tower na yun, no. Sabi nga uy, ang gundong-gundo mo pala, yung prinsesa, dapat ka nga iligtas, sabi gano'n, no. Ay, so Huwebes, darating dito yung bossing ko, ha, at maganda ka na, no, relax ka lang, no, basta maganda ka na, prepare ka na, alas 5, ha, Huwebes. Sabi ng prinsipe, nung prinsesa, bakit gano'n yung caterpillar nung nutusan, reklamo na reklamo, galit na galit? Ikaw hindi. Sabi ng paro-paro. Kasi, gano'n din ako dati, reklamador din ako. Galit na galit ako sa paligid sa akin. Pero ngayon paro-paro na ako, binago na ako, iba na ako. No? Kaya hindi na ako nagagalit ngayon at palipad-lipad na lang ako. Paminsan-minsan tumutugon ng ating Panginoon, may mga bagay na dapat muna tayong baguhin sa ating sarili. Marahil reklamador tayo, marahil marami tayong nakikitang mali sa paligid natin. Nakikita natin, ay napaka-chismosa nito, salbahe ito, no, pabarangay natin. Ang dami nating reklamo. Marahil tayo muna ang binabago ng ating Panginoon sa ating mga prayer. Kaya iba po yung katugunan ng ating Panginoon sa ating mga panalangin. God is trying to transform us. Sabi mo sa katabi mo, maging paro-paro ka na. Pabago ka na sa ating Panginoon. Ito yung mga bagay na dinidisiplina muna tayo ng ating Panginoon. Is trying to transform us. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18, sabi doon, all of us are looking with unveiling faces at the glory of the Lord as if we were looking in a mirror. Yung nakatingin sa salamin. We're being transformed into the same image from the one degree of glory to the next degree of glory. This comes from the Lord who is the Spirit. Binabago tayo natin, Panginoon. Paiba-iba na dating hindi ka pasensyoso ka na ngayon. Dating hindi ka umiinom, dating umiinom ka, ngayon hindi ka na umiinom. Ibang, uy, si ano ba yun? Ba't ngayon niyayaya natin iba na? Dating parati ka laman ng kalye, dati ikaw yung CCTV ng barangay, no? Dati ikaw yung ganon, no? Ngayon, magugulat dahil binabago ka ng ating Panginoon. The reason why God is giving you a different reply, different answer po, because God wants you to be transformed. Binabago muna tayo ng ating Panginoon. Or perhaps, meron tayong ibang pananaw sa ating sarili. Natatandaan ko isang story ng aking kaibigan ng negosyante. Ang sabi niya, minsan kinuha niya yung kanyang prayer diary, meron siyang prayer journal, no? Prayer journal. At nung binasa niya ito, siya ay naiyak. Sa kanyang pag-iyak, naalala niya yung nangyari sa kanyang buhay. Nung nagtayo siya ng negosyo, pinalalangin nilang mag-asawa, pinaplanuhan nila, no? Kumbaga ito yung kanilang dream na negosyo, at lumago itong negosyo nila. Sa hindi inaasahang pagkakataon, to cut the long story short, merong nandaya sa kanila. Nahibigit milyong-milyong piso na nadaya sila. At sa pagkakataong yun, they ask God, Lord, pinag-pray namin ito. Inayos namin ito. And in fact, papunta na doon sa palago na siya, palaki na siya, and then all of a sudden, bigla kami nalugi, nag-bankrupt.
Nagkautang-utang sila sa bangko. At sa kanila pagkautang-utang sa bangko, alam mo nangyari, nagtago pa sila dahil hinahanap na sila ng batas. At sinabi nila sa bangko, huwag kayong mag-alala, bigyan nyo lang kami ng time. Kinausap nila, pero hindi alam ng bangko kung nasaan sila. Kinausap nila yung bangko, and for a year, sabi nila, hindi kami makakabayad, bigyan lang kami ng pagkakataon. Pagbalik, year, nakapagbayad sila sa bangko. And you know what happened to them? They remain faithful to our God. And right now, hindi lang yun ang negosyo nila. They manage to diversify sa mas madaming negosyo, iba-iba pa. Nagkaroon sila ng restaurant, nagkaroon sila ng groceries, nagkaroon sila ng parts ng sasakyan. No? In short, they have 5 different businesses sa buhay nila. Ano nangyari po? Sometimes we have plans in our life, but God answer our prayers in a different way because God has a different plan for our life. Iba pala yung plano natin, ay plano ng ating Panginoon sa bawat isa po sa atin. That's why iba yung sagot ng ating Panginoon. Pinagtitibay niya tayo para malaman natin, ito yung sagot ko sa iyo. Sabi sa Isaiah chapter 5 verses 5 to 8 to 9, ang sabi doon ito, my plans are not your plans, nor are your ways my ways, says the Lord. Just as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my plans than your ways. Hindi pala tinutugon ng ating Panginoon yung ating mga panahon directly because una, binabago niya tayo. Pangalawa, iba yung plano ng ating Panginoon na mas maganda pala, and all we need to do is just submit to our plan, to His plan. Ito yung mga bagay na nangyayari po hindi lang po sa atin. Kahit sa mga great faith sa Bible po. In fact, ito rin nangyari kay Moses, no? Matagal na taon, for more than 400 years ay slavery ang Egypt, ang Israel sa Egypt, sila yung mga alila, pero nung umalis sila sa Egypt, nagreklamo sila. Ang sabi nga sa Exodus chapter 14 verse 11, sabi no, they said to Moses, was it because there were no graves in Egypt that you brought us to the desert to die? What have you done to us by bringing us out of the Egypt? They questioned Moses. Bakit itong nangyari? Hindi naman ito pinalangin namin na kami mamatay dito sa kawalan. Mabuti pang ibalik mo na kami doon. Pinalaya na sila ng ating Panginoon. Akala nila, paglaya nila, masaya na sila, okay na sila, pero hindi pala. May mga bagay na sinasabi sa kanila, Panginoon, mayroon tinutugo sa kanila, Panginoon, na hindi itong kagustuhan nila. Ang katugunan ni Moses ay ito. Sa Exodus chapter 14 verse 15b. Ito ang sabi ganoon ng ating Panginoon kay Moses. Ipasabi mo sa mga taga-Israelites, tell the Israelites to move on. Mag-abante sila. Huwag nila tignan yung problema, huwag nila tignan yung hindi nila magagawa, pero tignan nila kung anong magagawa ng ating Diyos. Ano nga nangyari? Biniyak yung dagat at doon sila nakadaan. Miracles, they have seen miracles of our God because they move on. Sometimes God will answer our prayers to teach us to move on sa ating mga dinadalang problema. Let God be our God by answering, by submitting to His answer sa ating mga panalangin. Binabago niya tayo, iba yung plano niya, and God is telling us to move on, to experience and see the wonder of His plan for each one of us. Isaiah chapter 43 verse 18 to 20, ito po ang sinasabi. But please let me read this one. Forget the former things. Kalimutan mo na yung mga palpak mo sa buhay, yung mga nangyari sa yung hindi maganda. Forget it. Give it to our God. Do not dwell on the past. I am doing a new things. Now it's spring up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. I've prepared for you. Right now, kapatid, ikaw yun. May magandang plano sa iyo, ating Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, mag-move on ka na. Doon sa kabila, ikaw din, mag-move on ka na. Sometimes quite difficult for us to move on because baka bumalpak ako, baka sumabit na naman ako, baka ito mangyari. No. God has prepared for you a better one. God has given you and stored for you new things.
that is beyond what you're asking for. We just move on. Habakkuk did not expect this one. Habakkuk is looking only on the solutions on the problems. Yun lang nakikita niya, pero hindi niya alam God has a better plan for the Israelites. A new one for the Israelites. Same with us. God is answering our prayers because God wants us to be transformed. God wants us to see a better plan that we have in store for us. And God wants us to move on. Yes, there are situations in our life na parang hindi ito yung katugunan ng ating Panginoon. Financially, family, personal, dreams, in our goals, parang hindi ito. And God is taking out some of our doubts. We just need to commit to Him. We just need to trust Him. We just need to move on. God is making us strong. Yung mga habit natin, yung mga routine natin, no? God is trying to change us. Naiiba, binabago. May mga pagkakataon po sa buhay natin na nandun na tayo, ito na yung routine natin. No. God is telling us, iba na yung routine, iba na yung pangyayari, no? And I'm going to prosper you, I'm going to bless you more. No? But ikaw muna. Tayo munang baguhin, and God wants our trust na mas maganda, no? Reminding us that we need to have a different priority. Iba na dapat ang priority natin kundi ang ating Panginoon. Hindi na yung ito, hindi na ito, but we start our day sometimes we start our day with prayers, we end our days in prayers, we start our day with devotions and meditations, we end our day with devotions. Kaya nga sinabi sa Joshua chapter 1 verse 8, meditate this word 2 times a day. Kahit sa Psalms, ganun din sa chapter 1 verses 1 to 2, meditate my word, isa sa umaga, isa sa gabi. Sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, sabi doon, so whether you eat or drink or whatever you do, you should do it all for God's glory. Ano man ating sinasabi, ano man sa ating pagkain, sa ating pag-inom, we should do it for His glory. Perhaps there are things in our life that we're not doing it for His glory. So God is trying to tell us something. That's why He's answering our prayers in a very different way. Ikaw muna, tayo muna, bago natin tingnan yung iba, bago natin pansinin yung iba, bago tayo magsabi ng iba, tayo muna. Habang nakikinig ka ng mensaheng ito, baka sinasabi mo, ay naku sayang, sana nakikinig si brother, sana nakikinig si sister, para sa kanya itong mensaheng ito. Hindi, itong mensaheng ito ay para sa iyo, para sa atin. God is telling to us something. Tayo muna matatransform. Tayo muna baguhin. Sa Psalm chapter 33 verse 11, sabi doon, but the Lord's plan stands forever. What He intends to do lasts from the one generations to the next. Mananatili ang plano sa iyo ng ating Panginoon sa iyo at sa mga susunod mong henerasyon. Kailangan mag-start muna sa iyo. Kailangan mag-start muna sa atin. Sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, ganito pong sinasabi, trust in the Lord with all your heart. Do not rely on your own intelligence. Know Him in all your path and He will keep your ways straight. Ibigay natin ito sa ating Panginoon. Pagkatiwala natin ito sa ating Panginoon, God is answering our prayers in a different way. Hindi ito yung panalangin natin, and yet God answered our prayers na hindi patungkol sa iyong panalangin. Kakaiba yung katugon niya. And this remind us, Lord, baka mayroon kang gustong baguhin sa akin. Lord, baka nagkulang ako. Baka Lord, kulang yung pagtitiwala ko sa iyo. Baka meron pa akong hindi na isusuko sa iyo. And I'm excited because you're going to transform me. Not only transform me, because you want me to move on and see your better plan for me. We see the clearest example of this in the cross of our Lord Jesus Christ. Ang plano ng ating Panginoon ay magkaroon tayo ng kaligtasan. Maibalik tayo sa ating Diyos. Pwede namang gawin ng ating Panginoon yan sapagkat siya makapangyarihan. But He make it in a very different way na hindi natin inaasahan. Ano yun? Tanong mo sa akin. He gave His only begotten Son to die on the cross as a sacrifice for our sin. Pwede namang di ganun Pwede namang hindi siya ipako sa krus Pwede lang baguhin kagad yung puso natin Pwede naman sapagkat siya Diyos. But He didn't do it that way. He sent His only begotten Son
to die on the cross. So whosoever believe in Him shall not perish, but have an everlasting life. Are we experiencing answered prayers na hindi natin ini-expect? God is telling to us something. Are we seeing that God answer our prayers in a different way? Because God wants to transform you and know His better plan for each one of you. Let us pray. O Lord God, our Heavenly Father, we thank you as you continue to remind us, Lord God, how much you love us. Salamat po, Panginoon, hindi mo kami pinababayaan. Salamat po, Panginoon, tinutugon mo ang aming mga panalangin. Bagamat ito'y kakaiba, bagamat ito, Panginoon, hindi ito aming hinihiling. Salamat po, Panginoon, at patuloy mo kami minamahal in a very different way. At Lord, make us be more sensitive, Panginoon, sa iyong mga katugunan sa bawat isa amin. Lord, forgive us, sapagkat mas marami kami nakikitang mali ng ibang tao, mali sa mga kapaligiran namin. Hindi namin nakikita, Panginoon, na meron din kaming pagkukulang. Unahin muna namin, Panginoon, aming sarili, pagbabago, pagsubmit sa iyo, pag-dedicate sa iyo, pag-commit sa iyo, Panginoon. Lord, always remind us, O God, in many different ways, that our prayers must be our lifestyle as well. Ganon din po, Panginoon, devotions. Lord, continue to transform us. Continue, Lord God, to change us. Continue, Lord God, to bring us back into that lost image na nawala dahil because of sin. Lord, salamat po, Panginoon, at napakamahal mo kami, mahal mo kami, at patuloy mo kami binabago. Salamat po, Panginoon, sa mga katugunan mo sa aming panalangin, at parati mong pinapaalala, Panginoon, kung gaano mo kami kamahal. Salamat po, Panginoon, at aming nadinig at natutuhan, Panginoon, ay hindi lamang mananatili sa amin, Panginoon, kundi ibabahagi din namin sa iba. Ito ang isang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, may mga pagkakataon sa buhay natin na kakaiba ang katugunan ng ating panalangin. Marahil meron siyang munang binabago sa atin, marahil meron siyang ibang mensahe sa bawat isa sa atin, marahil meron siyang gustong iparanas sa bawat isa sa atin. Tunay na mahal tayo ng ating Panginoon at hindi niya tayo pinababayaan, at tunay na ikaw ang priority niya. Diba? Sa mga darating na panahon ay siya rin ang maging priority natin sa ating buhay. Let us try to remember na sa lahat ng nilalang ating Panginoon, tayong unang-una niyang binibigyan ng pansin. Ito'y nararapat lamang na siya rin ang unang bigyan natin ng pansin pagdating sa ating pagsamba, sa paglilingkod sa buhay natin. Dapat nga lang, inaagaw tayo ng kalaban sa Kanya. Sa pagkakataong ito, ay patuloy tayong manalangin at lumapit sa ating Panginoon. Aming Panginoon na punong-puno ng pagmamahal, punong-puno ng pag-aaruga, punong-puno ng biyaya at pagpapala na binibigay sa bawat isa amin. Tunay, Panginoon, na kami mahalaga sa iyong mga mata. Napakaganda ng plano mo sa bawat isa amin at hindi mo kami iniiwan. Lord, we continue to offer ourselves unto you. Lord, yes, there are a lot of messages that you're giving us, reminding us. And sometimes, Lord God, we tend to overlook because of the difficulties and anxieties that we're having. But right now, oh God, we continue to pray for our family, for our loved ones. We continue to pray as well for ourselves. Lord, salamat po, Panginoon, at hindi mo kami iniiwan. Salamat po, Panginoon, hindi mo kami pinababayaan. Salamat po, Panginoon, at patuloy mo kami inaalagaan in a very personal way. Hindi lang kami statistic, Panginoon, sa iyong mga mata, bagkos you continue to touch us, you continue to hold us in your own personal loving way. Salamat po, Panginoon, sa iyong walang hanggang napakalaking pagmamahal na iyong binibigay. Hindi lamang sa amin, Panginoon, kundi sa aming mga pamilya, sa aming asawa, sa aming anak. Salamat po, Panginoon, at patuloy mong inaalagaan ang bawat isa sa amin. Patuloy mo kami pinapakain, patuloy, Panginoon, ka nagpo-provide. And yes, O God, sometimes some of the difficulties we're having, O God, ay nakakalimutan namin. Ikaw pala ang may control. Ikaw pala, Panginoon, ang makapangyarihan. Lord, right now, we would like to offer all our difficulties, anxieties, and even our uncertainties sa iyo, Panginoon. Lord, we continue to pray for our church as well. Salamat po, Panginoon, sa iglesia na iyong tinalaga, ibinigay. And right now, O God, we continue to pray for our members. Lord, take out
that uncertainties and anxieties na meron sila, Panginoon. Lord, I continue to commit them unto you. I continue, Lord God, to na i-bless mo sila, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at hindi mo kami iniiwan. Salamat po, Panginoon, hindi mo kami pinababayaan. Lord, marami silang gustong ipanalangin. And Lord, right now, sa aming church, Lord God, sa High Praise Church, Lord, truly we are overwhelmed on how you love us so much. Lord, right now, we continue to pray that there will be more souls sa church na dumating, makilala ka at tanggapin ka bilang Panginoon tagapagligtas. Lord, we also pray ang bawat care group, Panginoon, ang bawat ministries na nagpaplano. Lord, sa mga leaders ng bawat ministries, ng yarn, Lord, I pray, Lord God, that you bring more souls sa kanila, Panginoon. You bring more hungry souls sa kanila, Panginoon, upang mapakain, makilala ka bilang Panginoon tagapagligtas. Ganun din, Panginoon, sa mga kabataan, Lord, give them more fire and excitement na manatili, Panginoon, ang kanilang pagsasama-sama. At higit sa lahat, Panginoon, na maibahagi yung salita, hindi lamang, Panginoon, physically, but also online. And also, Lord God, sa bawat buhay nila. Lord, salamat po, Panginoon, at patuloy mong binibigyan sila ng kanilang kinakailangan. Lord, hindi lang sa yarn, hindi lang sa Wi-Fi, Panginoon, ganun din sa WOW, Panginoon. Lord, continue to bless bawat WOW. Salamat po, Panginoon. Ginagamit mo sila bilang leaders, Panginoon, ng bawat care group. At salamat din po, Panginoon, at iniingatan mo ang iyong tinalagang iglesia sa High Praise sa Berkeley. Lord, darating ang panahon, very soon, Panginoon, you will provide a place for us wherein we can have our worship service, our fellowship, and our gathering that will bless other people. Lord, right now, Lord God, we pray for more strength, more assurance, and more blessings. Salamat po, Panginoon, hindi lamang sa WOW. Ganon din po, Panginoon, sa darating na fellowship ng MOVE. Lord, itinalaga mo ang MOVE, Panginoon, upang magkaroon ng biyaya at pagpapala at magamit mo ito, Panginoon, na mayroong kapangyarihan, may kagalakan, may kalakasan, at higit sa lahat, Panginoon, na patuloy mong paggabay sa Men of Vision. Lord, salamat po. They are the model, at sila mangunguna, Panginoon, sa kanilang pamilya. Salamat po, Panginoon, at patuloy mo silang iniingatan. Lord, not only MOVE, not only yarn, not only, Panginoon, ang Wi-Fi, not only WOW, but every care group, Panginoon. Lord, use them mightily. And I believe, Lord God, you will give them an assurance that you will continue, Lord God, to protect them. Give favor unto them richly beyond what they ask for. Lord, salamat din po sa mga bawat plano sa anniversary, Panginoon, sa Thanksgiving anniversary, that you're going to celebrate your goodness, your faithfulness, Panginoon, sa bawat sa amin for 13 years, and there will be more years to come, Panginoon, sa pagsamba, sa paglilingkod sa iyo, sapagkat gagamitin mo itong iglesyang ito na iyong provide, Panginoon, upang ikaw papurihan at pasalamatan. Lord, maraming salamat at patuloy mo kami iniingatan at patuloy mo kami pinagpapala. Lord, we will continue to pray for our loved ones, for our family. We will continue, Lord God, to pray for ourselves as well. Salamat po, Panginoon, sa patuloy pag-iingat. And Lord, make us more sensitive sa iyo, Panginoon. And we believe, Lord God, that you will continue to bless us richly according to you, O God. Salamat po, Panginoon. And this we ask in the most precious name, the most mighty name of your Son, Jesus Christ. Amen and amen. And now, may the love of our Lord Jesus Christ, the blessings, the forgiveness of our Lord, our Father in heaven, and the comfort and assurance of the Holy Spirit be with us all, now and forevermore. Amen and amen.